kasi ng pagbabaril. Wala siyang particular target, kundi in-spray lang niya yung kanyang baril. Kung kaya malaki talagang posibilidad na may tamaan dun sa stray bullets na pinakawalan doon sa loob mismo ng bus. At hanggang ngayon, Rafi, wala pa siyang contact kahit kanino? Wala pa tayong narinig na nakakontak siya. Yun nga ang sinasabi natin mula kanina pa, nung nagkaroon ng initial na putukan, sinabi natin kanina na baka po pwede pang makontak siya kasi sa ating experience na rin, Mel, pag gano'n na meron ng, alam niya na seryoso ang pulis na i-assault yung bus, ay posibleng magbago yung kanyang isip. At trinay naman Mel at Mike, dito ang ating mga kausap na commander dito sa may mobile command center ng NCRPO na makakontak, pero wala na talaga silang magawa. Rafi, hanggang sa sunod-sunod na yung putukan kanina. Rafi o Emil o June, may nakikita ba kayong gumagalaw sa loob ng bus sa puntong ito? Ayan, Mike, wala na ako nakikitang galaw dun sa loob ng bus. Maliban na lamang yung kanina, may tinapon na namang tear gas dun sa loob. Pero mismo dun sa loob ng bus ay wala tayong nakikita. Pero nakikita ko, Mike, na meron namang ilaw dun sa loob ng bus. O nga, kanina wala, sumindi ang ilaw na yan. Si Emil kaya, Emil, may nakikita ka bang gumagalaw sa loob ng bus? Emil? Si June. June, may nakikita ka bang gumagalaw sa loob ng bus? Yes, hello? May nakikita ka bang gumagalaw dyan sa loob ng bus? Hindi, Mike. Yung ating vantage point natin dito ay itong mga 5 minutes pa lang nakakaraan. Narinig natin sunod-sunod na putukan at sugatan ng isang sibilyang bata. Hindi natin alam, no? Pero tinataya natin ito mula sa 10 hanggang 14 anyos. Yun ang impormasyon. Dala na sunod-sunod na pagputok habang pinapasok nga ito ng mga PNP ang bus. Yan ang pinaka-huli pangyayari. At makikita mo dito, nakasuot pa ng yellow na t-shirt at mukhang shock yung bata, no? Hindi man natin makausap. At ito ay dinala na sa ospital at pinagkakaguluhan ng mga kawani na media. Papunta pa nga dito sa ating mga kababayan na nanonood dito at nag-uusyoso na masyadong delikado ang sitwasyon at huwag na silang lumapit dito para manood lamang. Yan ang pinakahuli pangyayari mula dito sa okay. Emil, may nakikita ka bang gumagalaw sa loob ng bus? Mike, sino to, Mike? Si sino to? Sa ngayon, nakikita natin dito sa ating screen, no? At napakalakas ng ulan, ay wala tayong nakikitang paggalaw dito bukod sa mga pulis na naka-cover sa labas sa sandaling ito. May mga nakikita tayong parang mga konting figures dito malapit sa ating pintuan, pero hindi natin masabi kung ano. Pero mukhang hindi natin maaninag, mukhang tao ang aninag ditong nakahandusay dito sa may bahagi ng harapang pintuan ng nasabing bus. Mel? Yun, Mike, yung binabanggit ko sa'yo kanina. Na, Mel. Sa close-up ng video, parang merong nakahandusay dun sa may harap ng sa likod. Doon sa may pinto? Oo, meron lalaki. Parang ganun Pero sa mga oras na ito, ano kaya ang alam mo, Mel, apektado ang tinatawag na visibility ng mga otoridad dahil sa napakalakas na buhos ng ulan. Talagang apektado. Kitang-kita namin yan sa video. Kitang-kita namin sa video. Apektado ang puwera lang kung iilawan nila yung lugar ng bus na ewan natin, baka delikado. Hindi natin alam kung kasama yan sa kanilang standard operating. Yes? Mike, observation lang natin dahil nakausap din natin itong membro ng SWAT na naman dito. Medyo buong bintana pala nitong bus ay may spray, kumbaga, merong tama ng bala mula sa loob. Kung kaya talagang tama yung nabanggit natin kanina, nag-spray siya ng bala mula dun sa loob. Kaya wala siyang particular target. In-spray lang yan yung kanyang baril. Kung kaya, ang sabi nga niya, medyo desperate move na ito para may madamay pa ba siya dito sa labas ng bus dahil buong bintana, siguro mga 1 metro yung 1 meter wide yung bintana. At lahat nito ay may tama mula sa loob. Tsaka Rafi, kahit bilangin mo kung ilan yung pinaputok, hindi natin alam kung ilang magazine may dala yung hostage taker Yun nga, hindi natin alam kung may mga reservang dala yan at kung ilan. Nabanggit nitong official dito na tinatanong nila yung mga napalayang hostage kanina kasama yung mga bata. Kung ano yung mga dalang armaments nitong si Mendoza, kung ilan yung dala niyang magazine, kung ilan yung dala niyang bala at hindi pa natin ma-determine kung nakuha nila at na-extract nila yung informasyon na yun na pwede makatulong sa kanilang operasyon ngayon, Mike. Rafi, bukod sa malakas na ulan, may kasamang pagkulod at pagkidlat kaya lumiliwa-liwanag na panaka-naka yung kalangitan na parang may malaking flash bulb na nag-on dito. Mel? Linawin lang natin, ilan pa ba ang mga hostage na nasa loob ng bus sa oras na ito?
Well, sa ngayon, kung nakatakas na, Mel, yung Pilipino na bus driver, kung kaya't in-assume natin 16 na lamang dahil 17 kanina yung bilang, 16 na Hong Kong national at isang Pinoy. Pero i-confirm pa natin yan, Mel, dahil yun pa yung bilang natin kanina. Pero kung nakatakas na nga itong Pilipino, ay maaring 16 na lamang. Kanina nga, yung mga operatiba dito, nagbibilang sila kung ilan yung pinutok, kung ilan yung pumutok mula dun sa loob, para ma-determine nila kung isa-isa bang binaril ng hostage taker yung mga hostage. Isa-isa sa mga didetermine nila para malaman kung meron pa bang sugatan o meron pang natitirang bala itong hostage taker para safe na nilang mapasok itong lugar at wala ng threat sa kanila. Pero apparently, meron pa dahil kanina nga lang ay nag-spray pa ng napakaraming putok itong hostage taker mula dun sa loob ng bus, Mel. So, sa mga oras na ito, anong movement dyan sa paligid ng bus na yan? Sa paligid ng bus, Mel, medyo nung bumuhos yung napakalakas na ulan ay medyo tumigil din yung mga pulis. Ang pinakauling movement na nakita lang natin kanina ay nung nagtapon sila ng dalawang canister ng tear gas papasok dun sa loob ng bus mula dito sa likurang bahagi ng bus. At maging itong mga police operatives na nakatago kanina dito sa may likuran ng kanilang mobile patrol cars, ay medyo nag-relax ng konti. May mga nakatayo at nagmamasid na lamang dito sa nangyayari. At tama nga yung sabi kanina ni Mike, medyo poor na yung visibility mula dito sa ating vantage point dahil sa lakas naman ng buhos ng ulan, Mel. So, Rafi, siguro maganda sa puntong ito, pahintulutan niyo pong aking alamin kung nasaan ang mga kapuso nating mga reporter. Unahin natin, Rafi Tima, location please. Nandito tayo ngayon, Mel, sa may mobile command center ng NPD sa may kaliwang bahagi nitong grandstand. Maki Fahatin, come in. Maki? Wala sa line si Maki. Subukan po natin ang kinaroroonan ni June Veneracion. June? Okay. Mike Enriquez. Mike, come in please. Kung nakaharap ka sa Quirino Grandstand, Mel, nandito ako sa kaliwa. Halos tapat ako nung kinaroroonan ni Rafi Tima. Siguro mga 100 metro o baka hindi na abutin dito sa may bus. Mike, anong kinalalagyan mo ngayon? Dito nga, no? Alam mo yung... Lumipat ka, ha? Alam mo yung kinaroroonan, mga ilang talampakan lang inurong namin. Kung makikita mo kami ngayon, Mel, nakakubli kami dito sa... Meron ditong mga flower box na mga hanggang mas mababa pa sa bewang ng konti. Mula tuhod hanggang bewang. So, nakaluhod ka ba? Dito kami nakayuko. Nakayuko? Oo, kasi nga yung tinamaan dito dito lang sa may banda namin Dito nagtakbuhan yung mga tao. At pinatay na namin yung mga kanina, puro ilaw dito ng iba-ibang mga media na nagko-cover. Patay na ngayon, puwera lang sa isa na lang ilaw na natitira na pinakamalapit, hindi naman malapit, siguro delikado kasing puntahan yun ng tiga pangasiwa ng ilaw para patayin. Kaya siya na lang ang kaisa-isang spotlight na nakabukas. Mel, patuloy ang pagbusa. Kaya itong plant box, ang ginagawa namin parang aming panangga kung sakaling magpaputok na naman ang sunod-sunod mula dun sa loob ng bus. Pero wala ka nang nakikita dyan sa dilim dahil sa ulan. Wala. Kita ko dito yung mga mobile patrol car. Kita ko rito yung kinaroroonan ni Rafi na mobile command vehicle ng NCRPO, PNP. Kita ko rin dito yung sasakyan kanina na sinubukan nilang gamitin para hatakin yung pintuan na hindi naman nagtagumpay, na hindi naman natuloy. Naputol ang lubid. Kung paharap ka sa bus, yung kaliwang bahagi ng bus, kung saan nandun yung pinto ng mga pasahero papasok sa harap, kitang-kita namin mula dito sa kinaroroonan namin, Mel. Ngayon, alamin natin, maraming salamat, Mike, ha? Alamin naman natin ang kinaroroonan po ngayon ni June Veneracion. June! Mel, alam mo yung pagkatapos ng putukan kanina, grabe yung amoy, yung tear gas, di ba naghagis ng tear gas, o kung ano man yung hinagis kanina ng mga otoridad sa loob. Naglabasan simula nung pumutok, Mel. Pumutok, so obviously, galing sa loob yung putok na yon. At